Naku po, lumabas ang resulta ayon sa pagsusuri na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay wala sa tamang pag-iisip. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakakahiya ho ito, mga kaibigan. Talagang pinatunayan at ang resulta ayon sa pagsusuri. Muli kong inuulit na itong si Sara Sayad ay wala sa tamang pag-iisip. Ay pangita naman ho sa kanyang galawan. I-like po muna natin ang video na ito. Please subscribe my YouTube channel. Huwag pong kalimutan, isang like, pwede rin po kayong mag-comment sa comment section. Ito na. Ang dami hong napatunayan kahapon. But sa dami ho ng napatunayan na yan, isa lang muna ang ating bigyan ng highlight para hindi tayo marambol, para lubos niyo pong maunawaan. Ang bigyan po natin ng highlight ngayon ay itong pagsusuri sa laman ng kaisipan ni Sara Sayad na wala sa tamang pag-iisip. Sino po ang sumuri? Ay espesyalista hong albularyo, manggagamot. Ay ba't bueno, ang katibayan ho, ilalahad ko po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo. Huwag po kayong aalis, shoutout po sa lahat. At bago ko po ibahagi sa inyo itong anumang resibo, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Ito ang tanong: naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay ay wala sa tamang pag-iisip? Karapatan nyo ho yan magbigay ng anumang public opinion sa comment section. Sige lang po. Ito, alam kong sabik na ho kayo, mga mahal kong taga-subaybay. Ibabahagi ko po sa inyo. Ito po ang katibayan. Kapag mayroon kayong pagkakataon, samahan niyo po ako hanggang dulo, panoorin, pakinggan, sapagkat importanteng malaga ang lumabas na resulta na ito, na mapatunayan natin at mayroon tayong batayan na ito talagang Sara Sayad ay wala sa tamang pag-iisip. Ito po. Gabing yun, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa pagdetain sa kanyang chief of staff dito mismo sa loob ng batasan. The irony of this is that it all happened here, within the premises of the House of Representatives, in the same government compound where we are sitting now in judgment whether or not to recommend to the House plenary the filing of the articles of impeachment against VP Sara for the Senate, to the Senate for an impeachment trial. And so we have gone full circle, Madam Chair. Sa haba-haba ng prosesyon na nag-umpisa sa opisina ni Kong Paulo Duterte nung gabi ng November 23, 2024, bumalik tayo ngayon para dingin ang krimen at impeachable offense na naganap malapit lamang sa bulwagan na ito. Ang seryosong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang dating speaker ng kanyang pangalawang Pangulo. Di balit Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ito na ho ang katibayan at resibo. Sa bandang gitna ho nito, mapapanood yun o papakinggan ang official result na itong si Sara Sayad ay wala talaga sa tamang pag-iisip. Kapit, mga kaibigan, ito ho, ibabahagi ko ho sa inyo. bali sana kung walang gulugod sa likod ng banta. Pero katulad po ng aking sinabi, may kakayahan si VP Sara at ang pamilya Duterte na isa katuparan ng kanilang mga bantang pagpatay sa Pangulo. Sa katunayan, ilang beses na nilang inahilintulan ng Pangulo sa libo-libong drug addict na pinapatay ng kanilang tatay. Sa tingin ko po, sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of the... Ayan mga kaibigan, maliwanag ho. Buhat sa News 5,
nabanggit ho diyan na wala sa tamang pag-iisip itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapuat sa puntong ito, nasabi natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay maliwanag naman po diyan na nabanggit din na wala sa tamang pag-iisip itong si Sara Lustay. Naniniwala po ba kayo? Muli kong inuulit na ito'y wala sa tamang pag-iisip. Ayon ho sa binahagi ko po sa inyo. Yan po mga kaibigan na binahagi ko po ay resulta kahapon nitong impeachment hearing diyan po sa House Committee on Justice na nagkaroon po ng probable cause para pagbutuhan na at tuluyan ng iakyat sa Senado at litisin itong si Sara Sayad Lustay. Saka po natin talakayin yan. Itong probable cause at pag-akyat sa Senado. Yan po ang nangyari kahapon. At yan ho ay isa sa mga pinagtuunan ng pansin naging dahilan itong wala sa tamang pag-iisip ni Sara Sayad Lustay, kaya't nagawa niya itong kanyang pagbabanta, pagwawala na kikitilin, ipapapaslang ang buhay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Na ayon nga ho sa isiniwalat, inilabas na statement diyan po sa Committee of House of Justice ni dating Senador Leila de Lima ay wala sa tamang pag-iisip itong si Sara Sayad Lustay. Nanlilisik ang mga mata at kung ano-ano pang lumalabas sa bunganga, yan daw di umano. Huwag na natin samahan ng di umano. Iyan ang ugali ng taong wala sa tamang pag-iisip. Nako. Ay kung babasahin po natin at kung kayo po ay sinusubaybayan ang mga galawan ni Sara Sayad Lustay, kahit hindi po tayo dalubhasa o psychologist, ay masasabi po talaga natin na ito ay wala na sa tamang pag-iisip ayon at magbabatay tayo sa kanyang galawan. Ay ito ho ay nandiyan na ang kakapalan ng apog, kakapalan ng mukha. Pwede rin, ang dami nga nagsasabi sa comment section, kahit magbasa ho kayo, napakarami ang nagsasabi at naghahatid ng kanilang public opinion na ito ay talagang may sayad, wala sa tamang pag-iisip. Nako. Abangan po natin, kabang-abang mga mahal kong taga-subaybay, kung ano ang mangyayari ho dito, dahil kabang-abang ho ito, malapit na po ito sa pagliliti sa Senado, dahil mayroon na pong probable cause, pagbubutuhan na lang para iakyat sa Senado. Yan po ang dapat abangan natin mga kaibigan. Muli po, nasabi natin na lumabas ang resulta at pagsusuri na itong si Sara Sayad ay may sayad at wala sa tamang pag-iisip ayon ho kay dating Senador Leila de Lima na ibinahagi ko po sa inyo itong mga batayan natin. Kaibigan, please subscribe my second YouTube channel. Nandiyan po ang link nakapin sa comment section. At syempre po ito, aking main channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe and salamat po. Isang like sa video na ito. Salamat po.